Last 2 minutes po before mag-start ang ating service. Kung maaari po ay i-occupy po natin yung mga upuan doon sa unahan para yung mga darating mamamaya ay dito na lang po sila sa likod darating. At iwasan din po natin ang mag-ingay habang nag-uumpisa na po ang ating service. And kung maaari po ay i-put into silent or mute ang inyong mga cellphones habang service para hindi po tayo makagambala sa ating pananambahan. Sound check. Muli ho, isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. At tayo nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy niyang kahabagan at biyaya sa pagsustento niya sa ating buhay at kalakasan, lalo't higit sa pagsustento niya sa atin hong pananampalataya. Ilan ho muna mga announcements and reminders bago tayo dumako sa ating formal na gawain ng pagsamba. Una, as we have said kanina, sa biyaya ng Diyos and as the approval of the church, ang renovation ng ating church restroom ay tapos na. Konting mga detalye na lang, yung kagaya ng gripo sa lababo ng sa CR ng mga lalaki ay kulang, so mali yung nabili dahil inusod. Nevertheless, ang punto ho ay by and large ay tapos na. At yung pinangako nating salamin sa mga ladies ay wala pa. So please wait for that. At yan ho ay maaayos. Nagagalak ako na sabi ng isang kapatid natin, nung nag-CR daw siya, parang ayaw niya nang lumabas. At yung isa, sabi niya, gusto ko nang maligo. Pero nevertheless, salamat sa Diyos at sa mga nagandahan doon sa renovation at pambihira. Mahusay yung gumawa. Gusto yung malaman kung sino, ay nandito ho yan sa ating church. Pwede niyong tanong sa akin kung meron ko kayong papagawa sa inyong mga tahanan. And then also, hindi tayo lumagpas sa budget. Ang budget na nilaan natin ay 90,000. Hindi tayo lumagpas doon. Lord willing, next week, pag na-sort out na talaga lahat yung mga resibo, ay ipapresent ho natin kung magkano ang inabot, pero hindi tayo umover doon sa budget. And then lastly, ay Lord willing ho, ay pinaplano ho natin na this month, Lord willing, this month, maybe the last Sunday of this month, I believe September, ano ba yung last Sunday ng September? I believe 24, tama, 24. September 24,
ay atin hong pinagpe-pray, Lord willing, na magkaroon ng Ladies Fellowship. Muling pinaalala sa akin ng ilang mga ladies, particularly, or lalo na ng aking asawa. Matagal nating pinaplano, even dun sa ating time ng church outing. Pinaplano na natin yung Ladies Fellowship, pero medyo nalalagay siya sa back burner. Pero ngayon ho ay nahandoon yung pagnanasa ng ating mga kababaihan, and it's an opportunity to them to have fellowship, to learn from one another, from the Word of God. So pag-pray natin, Lord willing, September 24. So ladies, kasama ho dito ang mga unmarried ladies. Bakit? Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, yung elder women should be able to teach the younger women. So that is an opportunity. At yung mga single ladies natin, please, one of these days, you will be married. At napakaganda na ngayon pa lang ay matuto na kayo mula sa mga nakakatanda at may mga asawang mga mananampalataya. So ladies, September 24, mark that in your calendars para ho sa Ladies Fellowship. And itatap po namin yung iba sa inyo patungkol sa mga programs ho niyaan. Please wait for further announcements. And then, isa pa ho, another opportunity for ministry, particularly sa ating mga kababaihan, kailangan natin ng mag-aayos. Kagaya nung nabasa niyo ho sa group chat ng ladies, nag-chat ho ako kahapon ng kailangang darating ng maaga, at least 15 minutes early. Mga 8:15, 8:10 darating ng maaga dito sa church para ayusin ho yung ating mga ginagamit sa fellowship. Ihanda yung ating mga tubig, kapihan, and so on. At may mga kailangan pang punasan. At muli ho, yan ho ay opportunity to minister. Hindi kailangan isang lady lang every Sunday. Pwede ho kayo magkaroon ng group of ladies sa bagay ho na yan. I would encourage laging dalawa para malate man yung isa, meron pang isa. So at least laging dalawa silang magka-partner na magtutulong para ho iayos yung mga bagay po na yon. Okay, so yun ho ang ating mga announcements. Oh, by the way, please, pag-pray natin, nalalapit na ang ating this year's YouthCon, November 27, Youth Conference. Last year, ginawa ho natin yan, more or less 100 kabataan from many other churches ang pumunta rito sa ating church, and we will host that same conference again this year, Lord willing. Ang theme is First and Greatest. Yun ho ang theme, First and Greatest. Anong first and greatest, Brother Paul? Well, the first and greatest commandment. And what is that? To love the Lord our God. So pag-pray ho natin yan, at nawa ho ay meron din hong t-shirt yata na ilalabas and so on. So wait for further announcement. And in-encourage ho na, Brother Paul, youth conference yan sa mga kabataan lang. O kailangan ho ng mga magsuserve. Mag-aayos ng pagkain, mag-aasikaso ng mga snacks nila, para ho yung mga young people natin ay maka-involve din at makapag-enjoy din doon mismo sa pinaka-gawain. So mark that also in your calendar, at yan ho ay magiging busy panahon natin. Lastly, last na lang, next Sunday ay meron tayong kapatiran na magdiriwang ho ng kanyang kaarawan. Particularly, yan ho ay ang pangalawa sa pinakamagandang babae. Dati siya ang una, ngayon pangalawa na lang nung pumasok si Sister Jonah sa aking buhay. Si Sister Jonah na ang una. Si Sister Connie ho ay magdiriwang ng kanyang kaarawan, at gusto niyo ho na makasama tayo just like yung kay Brother Boy. So nawa ho, ihanda natin yung ating mga sanid. Dito tayo mag-lunch sa church, Lord willing, next Sunday. Palanuhin natin yan. Na huwag na kayong umuwi, dire-diretso na hanggang prayer meeting. Dire-diretso na tayo dito. Solid hanggang prayer meeting. And then also, mag-imbita ho tayo. Ipag-imbita ho natin yung mga gawain. Hindi kailangan may tanghalian para ipag-imbita. Pero lagi nating ipag-anyaya ang mga gawain ho natin upang sila ho ay makapakinig ng salita ng Panginoon. Okay, that covers our announcements and reminders. Meron ho pa tayong bisita. First time na panauhin. Wala naman. Meron bang may birthday or anniversary this week? This week, malapit na. So, hinihintay ko yung katapusan ng September para batiin si Brother Jerome. Si Jordan? Si Ate Jordan. Kailan Ate Jordan ng birthday? Bukas. So, advance happy birthday kay Ate Jordan. Ayan. Meron pa ho ba? Meron pa ho ba? Wala na? Okay, so advance happy birthday po. With that, tayo ho ay dadako sa ating paghahanda sa pagsamba. Muli, marami tayong mga bata. Normal sa bata ang medyo malikot. Pero lahat doon ang katungkulan ng mga magulang na turuan, gabayan at disiplinahin sila at ihanda rin sa pagsamba. Dumako tayo sa sandali ng tahimik at personal na pananalangin. Hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin. Let us pray.
Manalangin po tayo. O aming amang Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo. Sa iyo, O Diyos, na karapat dapat lamang na tumanggap ng lahat ng pagsamba, pasalamat at pagdadakila. Dahil tunay, Panginoon, mula sa iyong mga sannilikha at sa lahat ng iyong mga gawa, lalo't higit sa iyong gawa ng kaligtasan. Lahat ng ito, Panginoon, ay nagtutulak sa amin upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. O Panginoon, salamat po sa iyong katapatan. Salamat po sa provision mo sa lahat ng aming mga pangangailangan. At lalo't higit, salamat po sa pagbibigay mo sa aming Panginoong Hesus na siyang naging pampalubag loob para sa aming mga kasalanan. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa buhay na walang hanggan. At salamat, O Diyos, na kami may pagkakataon upang magsama-sama at tunay nga upang luwalhatiin, purihin ng iyong pangalan. Lord, tulungan mo kami. Ang bawat isa sa amin, O Diyos, ay may iba't ibang mga dalahin, alalahanin. Lord, nawa mga ito'y hindi maglayo ng aming atensyon sa iyo, kundi lalo mag-expose ng aming kahinaan, lalo mag-expose ng aming kakulangan, at lalo magtulak sa amin palapit sa iyo, O Panginoon, na aming kapunuan. Ama, sa aming pagsamba, gabayan mo kami. Nawa, O Diyos, tunay nga maialay namin sa iyo ang aming mga sarili bilang haing buhay. Aming mapuri ang iyong pangalan sa aming pananalangin, sa aming pagbabasa ng iyong salita, pagkakaloob, pangangaral o pakikinig ng pangangaral ng iyong salita. O Panginoon, lawa, maging sentro ka sa aming pagsamba. At lahat ng ito, Panginoon, ay aming dinadalangin sa iyo, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa iyo po tayong lahat at ating pong awitan ng ating Panginoon. Tayo po'y mawit. Awitin po natin, Tanging ang Dugo ni Kristo. May makalilinis pa sa karumihan ng puso ko at hugas sa sala, tanging ang dugo ni Kristo. Balong ng pag-asa, malinis sa puso ko. Ang hugas sa sala, tanging ang dugo ni Kristo. Kung patawad ang nais, magpasakop ka kay Kristo. Puso mo ay lilinis, tanging sa dugo ni Kristo. Balong ng pag-asa, malinis sa puso ko. Ang hugas sa sala, tanging ang dugo ni Kristo. Tayo'y may katubusan dahil sa dugo ni Kristo. Ang ating kabanalan, tanging sa dugo ni Kristo. Balong ng pag-asa, malinis sa puso ko. Ang hugas sa sala, tanging ang dugo ni Kristo. Siya ang ating pag-asa at kapayapaang tunay. Lapit at manahik ka sa dugo ni Kristo lamang. Balong ng pag-asa, malinis sa puso ko. Ang hugas sa sala, tanging ang dugo ni Kristo. Tayo po'y manatili na tayo para po sa pagbasa po sa salita ng Diyos. Magandang umaga po mga kapatid, purihin ng Panginoon para po sa pagbasa ng kanyang mga salita. Ay magmumula po sa mga aklat ng Hebreo,
Kapitulo 11, verse 39, chapter 12, verse 2. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Ngunit ang lahat ng mga ito, bagaman kinalugdan ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi tumanggap ng ipinangako. Dahil may inihandang mas maganda ang Diyos para sa atin, upang huwag silang gawing sakdal, malibang kasama tayo. Kaya nga, dahil sa napabalibutan tayo ng ganoon karaming mga saksi, iwaksin natin ang bawat bagay na nagpapabigat sa atin at ang kasalanang mahigpit na pumipigil sa atin, at takbuhin nating may pagtitiyaga ang takbuhing inilagay sa ating harapan. Ituon natin kay Jesus ang ating paningin, sa Kanya na nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang inilagay sa Kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus. Ipinagwalang bahala niya ang kahihiyan nito, at ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang mga salita. Maaari na po tayo magsiupo. Tayo po ulit tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Tayo po yung lahat ay magsitayo para po sa ating pagkakalo. Atin pong basahin ang ating Bible passage for giving mula sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 hanggang verse number 8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly,
And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na banal, na siyang lumalang ng lahat ng bagay na meron sa mundong ito. Alam po namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na siyang nakaupo sa kanyang trono at nagahari sa buong sanlibutan. O Diyos, salamat po na alam po namin na ang lahat ng mga bagay, lahat ng mga kabutihan sa mundong ito na aming nararanasan ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa buhay na meron po kami sa araw-araw, sa kalakasan, sa araw-araw na pag-iingat mo at paggabay sa amin, Panginoon, sa pagsustena mo ng aming mga pangangailangan. Lord, salamat sa mga answered prayers. Salamat, Lord, sa mga pagkakataon na aming napagtatagumpayan ang mga suliranin ng buhay dahil alam po namin na Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapangyarihan at kalakasan, Panginoon. Lord, salamat dahil alam po namin na hawak mo ang buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. O Diyos, sigit sa lahat, kami po'y lubos-lubos na nagpapasalamat sa iyo sa iyong dakilang biyaya na amin pong naranasan magmula ng ang aming Panginoong Hesukristo'y mamatay doon sa krus upang bayaran ang aming mga kasalanan. Lord, salamat po sa dakilang pag-ibig na ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kami mga makasalanan sa harapan mo. Hindi karapat-dapat sa biyaya mo, Panginoon, pero inibig mo kami, O Diyos. Lord, salamat po. At nawa, Panginoon, sa napakarami na mga kabutihan, biyaya at pagpapala na amin pong nararanasan sa araw-araw. Sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo po kami na tumanaw sa iyo ng pasasalamat na nagmumula sa aming mga puso. Nawa, Panginoon, ang lahat ng mga salapi na malilikom po namin ay magamit para sa lalo pang pagpapalaganap ng Ebanghelyo at pagpapalawak ng iyong kaharian, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang lahat ng ito ay makapagbigay po ng kapurihan at kalwalatian sa iyo, Panginoon. Siya sa atin mong patuloy ang aming mga puso. Nawa ay ibigay namin ang aming mga kaloob, tunay nga na merong kagalakan. Purihin ka, O Diyos, maluwalhati ka. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. And before anything else, tayo ho muna ay dumako sa Diyos sa panalangin, hingin natin ng tulong at gabay ng Panginoon. Let us pray. Panginaming Diyos, aming Ama sa langit, muli kami po ay narito sa iyong harapan na namin ang aming kalagayan, na kami sa aming mga sarili ay parang mga pulubi, walang kakayahan, hiwalay sa iyo. Sa ultimo, Panginoon, ang gagawin namin ito na pag-aaral ng iyong salita, wala kaming magagawa, hiwalay sa iyo. Tulungan mo po ako bilang mangangaral, at tulungan mo po ang bawat isa bilang makikinig.
Nawa, O Diyos, ikaw pong matuloy na magluwalhati sa iyong pangalan. Magpabanal sa iyong mga mananampalataya ang magligtas sa mga wala pa kay Kristo Jesus. O Panginoon, gamitin mo ang iyong salita ngayon bilang matalim at higit pa sa talim ng isang espadang double-edged sword, Panginoon. Kami tumitiwala sa iyo, Panginoon, na kayang gumawa ng higit sa aming inihingi at inaakala. At dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Noong nakaraan hong August 21, ay nagdaos ho tayo ng ating sports fellowship together with JCBC Pandi. At kung yung naaalala, ang very first category and last category na atin hong ginanap ay mga karera. Ang kauna-unahan ay ang relay race na mga kalalakihan na talagang nagpaliksahan sa bilis ng takbo. At yun din naman, ang kahuli-hulihan ay ang walking race ng mga kananayan na nagpabilisan sa paglakad. At doon ko ho nakita ang grabing pagre-rejoice ni Brother Jerome. Well, kaya po sinabi ho yun, ay digin ko ho, tayo ho, yung ilan sa mga ladies natin nag-practice ng volleyball. Yung ilan sa mga men natin ay nag-practice ng basketball. At yung iba ay maaaring nag-practice sa kanilang mga category. Pero maaaring meron mang sort of preparation. Ang preparation natin ay hindi ganun katindi. Hindi kagaya ng preparation ng mga lumalaban sa matitinding sporting events gaya ng Olympics. Na kung saan ang mga Olympians ay talagang buong buhay nila, mula pagkabata nila, some as early as 6, 7 years old, nagsisimula na ang training nila para sa kanilang haharapin na paglaban sa hinaharap. Well, kaya ko sinabi ho ito because the seriousness of our preparation will be affected by what is at stake. The seriousness of our preparation will be affected by what is at stake. Yung iba, nagpe-prepare tumakbo, pero sila'y tumatakbo para lamang for fun. Wala lang, nakikisama sa mga marathon just for fun. Yung iba naman, for exercise. Yung iba naman, gusto nilang makamit yung prize. Yung iba ay para maging tanyag. Yung iba ay para talagang for the prestige of being the best in that category. Yung iba ay napakaseryoso mga atleta at sa ating pinag-aaralan sa Hebrews chapter 12, mga seryosong mananakbo. But there is a type of run that will require all our seriousness and all our might. Merong isang uri ng pagtakbo na talagang mangangailangan ng pinakamatinding kaseryosohan, pinakamatinding pagbibigay ng ating buong lakas. At yun ay kapag ikaw ay tumatakbo para sa iyong buhay. Running for your life. At kaya ko ho, medyo ibang route ang iti-take ho sa ating pag-aaral ngayon. Supposed to be, so kumpletuhin natin yung verse 1 ng Hebrews chapter 12 ngayong umaga. Pero gusto ko lang i-take yung route sapagkat mamimiss natin yung bigat. Mamimiss natin yung tindi ng challenge, ng exhortation ng writer ng Book of Hebrews kapag hindi natin konsidera yung kabuuan na daladalang mensahe ng buong Book of Hebrews. At madalas itong Hebrews chapter 12 verse 1 and 2 ay naririnig kong mga pangangaral sa mga revival meetings, naririnig kong mga pangangaral sa mga youth camps at talagang takbuhin, talagang buhay pananampalataya. And sad to say, madalas it boils down to the activities na ginagawa sa church. Magsimba ka lagi, umattend ka sa fellowship lagi, magbasa ka ng Bible lagi, magpray ka lagi, at lahat madalas doon nagbo-boil down ng pagtakbo sa buhay
pananampalataya. And nothing is wrong. Those are all good things. Going to church, reading your Bible, praying. Lahat ng iyon ay napakaganda. But I believe, higit pa doon yung bigat na sinasabi ng writer ng Hebrews. And I hope you can join me to really malasap yung sarap, yung ganda, at yung bigat ng sinasabi ng writer ng Hebrews kapag tinitan natin at kinonsidera natin yung pinaka-background nito. We have been emphasizing yung parallel truths ng security and perseverance ng mga mananampalataya. Yes, secured ang ating salvation, but we must persevere in it. We are secured, but we must hold fast. We are secure, but we must persevere. We must endure. As Paul said kay Timothy as a good soldier, na dito naman sa writer ng Hebrews, as a Christian, faithful runner in the Christian life. Pero kung hindi tayo mag-iingat, ang takbuhin ng pananampalataya ay mauuwi sa mga panlabas na bagay lamang. At kung hindi tayo lalong mag-iingat, baka mahulog tayo sa sinabi ni Pablo kay Timothy sa 2 Timothy chapter 3. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, 2 Timothy chapter 3, and verse number 5, I believe, 2 Timothy chapter 3, verse 5, having a form of godliness, but what? But denying the power thereof. The point is this, mga kapatid, maaaring mangyari na outwardly you look like running. Outwardly, mukha kang Kristiyanong tumatakbo. Ginagawa natin yung mga panlabas. Umaattend tayo sa church. Natsatsakan mo yung daily devotion mo. On track ka sa Bible reading mo. At maaaring hindi mo nami-miss yung devotion or quiet time mo. Maaaring outwardly you look like running. Pero hindi totoo sa loob. Makita ho natin yung bigat nitong sinasabi ng author ng Hebrews. And for us to see that, I believe na kailangan nating balikan. At gusto kong hingin ng paumanhin sa atin. We did not go back far enough. Last Sunday, we went back to chapter 12. Pero kailangan nating bumalik hanggang chapter 1 ng Hebrews. Huwag ho kayong mag-alala, magiging mabilis. At hindi ho aabutin ng isang taon ang ating pag-aaral. So titinan ho natin yung context. Pag binabasa nyo ho ang Book of Hebrews, anywhere and everywhere kayo sa Book of Hebrews, always remember na ang main thesis ng Book of Hebrews is this: the excellency of Christ. The excellency of Christ. Yun ang main thesis ng Book of Hebrews. Christ is excellent. Christ is greater. Si Jesus ay higit at higit sa lahat ng mga bagay sa lumang tipan. Higit at higit sa lahat ng mga bagay na ginagawa ng mga Hudyot, kinitingnan ng mga Hudyot, kinikilala ng mga Hudyo. Higit siya kaysa mga anghel. Higit si Jesus kaysa kay Moses, kay Abraham. Higit si Jesus kaysa sa templo. Higit si Jesus kaysa mga alay dun sa templo. Higit si Jesus kaysa dun sa mga pari na nag-aalay sa templo. And the very point of the author of Hebrews is this: kung higit si Jesus, bakit ka babalik doon? Ang kasalanan na nilalabanan ng writer ng Hebrews ay yung kasalanan ng apostasy. Yung pagtalikod sa pananampalataya, because there is that great pressure of persecution sa mga Hudyong nanampalataya kay Jesus, and they have become an outcast of their family, an outcast of their society, dahil sila ay nananampalataya kay Kristo. At para mawala yung pressure, para mawala yung matinding kahirapan, simple lang, balik sila. Balik sila sa pag-aalay sa templo. Balik sila doon sa mga bagay sa lumang tipan. At ang hamon ng writer ng Hebrews, wag! Sapagkat mas dakila si Jesus. And let me just take you into a quick overview ng ilang mga bagay sa Hebrews just for us to appreciate this. Lord willing, kagaya ko, habang inihahanda ko itong lesson na ito, mas na-appreciate ko yung verse 2 ng Hebrews chapter 12. Bigyan ko na kayo ng preview. Hindi pwede ang Hebrews chapter 12 verse 2 sa mga nasa lumang tipan.
We are the only ones who can look to Jesus. Sa kanila, wala yun. But they persevered in the faith. So, ang author ng Hebrews said, Christ is greater. Tingnan natin, number 1, Christ is the greatest revelation of the Father. He's the greatest revelation. Chapter 1, simula tayo sa verse 1. Hebrews chapter 1, verse 1. God, who at sundry times, different times, and in diverse manners, different manners, iba't ibang panahon at iba't ibang paraan, spake in time past unto the fathers by the prophets. So this is pertaining to God's revelation. Yung paghahayag ng Diyos ng kanyang sarili, yung pagbibigay ng Diyos ng kanyang revelasyon, ng kanyang salita. And nahandoon, He revealed Himself through the fathers and by the prophets. The fathers, meaning the patriarchs, the prophets, at yun yung mga propeta sa lumang tipan. Pero ang sabi ng writer ng Hebrews pagdating sa verse 2, and that is at sundry times, in different times, in diverse manners, in time past, pagdating sa verse 2, had in these last days spoken unto us by His Son. So, noong unang panahon, dati, in iba't ibang panahon, iba't ibang paraan. Pero in these last days, by the way, yung last days, mula nung pagdating ni Jesus hanggang ngayon, last days, had spoken unto us by His Son. So dun pa lamang, kung gumagana ang inyong theological minds, maramdaman niyo yung bigat. But He has spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Siya, sa pamamagitan niya, nilalang ng Ama ang lahat ng bagay. Pagdating sa verse 3, napakatindi ang sabi sa verse 3, who, meaning the Son, our Lord Jesus Christ, being the brightness of His glory. The brightness of God's glory, the express image of His person, is the very image of the invisible God. Kaya nga ang sabi ni Jesus kay Thomas, nung sinabi ni Thomas kay Jesus, show us the Father and it sufficeth us. Ang sabi ni Jesus kay Thomas, hindi ba ang tagal mo na akong kasama? He that had seen me had seen the Father. He is the brightness of God's glory, the express image of God's person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purge our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high. And the point is this, Christ, Jesus is the greatest revelation of God. Gusto mong makita ang Diyos? Look at Jesus Christ. Gusto mong matutunan patungkol sa Panginoon? Look at Jesus Christ. Huwag niyong tingnan, nung unang panahon may mga pangitain, nung unang panahon may mga panaginip, nung unang panahon may mga himala. Oh, we have greater. We have Jesus Christ. He is greater. So huwag niyo isipin na mas mapalad yung mga nasa lumang tipan. We have a clearer revelation of God in Christ. Pagdating sa verse number 4, kung merong isang uri ng mga nilalang na very, very interested ang mga tao, this is none other than the angels. But Christ is greater than the angels. Ang sabi sa verse 4, being made so much better than the angels, as He hath by inheritance obtained a more excellent name than they. And again, hindi ibig sabihin na si Jesus ay nilikha lamang ng Ama, pero nilikha siya higher than the angels. Yes, ang sabi sa Philippians chapter 2, ang sabi ng salita ng Diyos, He was made lower than the angels dahil siya ay nagkatawang tao, pero sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama, He had obtained a more excellent name than they. Ang sabi sa verse 5, for unto which of the angels said He, the Father, at any time, Thou art my Son, this day I have begotten thee, and again I will be to him a father, and he shall be to me a son. Kaninong anghel daw sinabi ng Ama na Thou art my Son? And the answer is none.
Walang anghel na sanabihan noon ng Panginoon. Pagdating sa verse 6, and again, when He bringeth in the first begotten into the world, He saith, let all the angels of God worship Him. Narito ang Ama, inuutusan ang lahat ng mga anghel na sambahin si Jesus. Para sa akin, itong Hebrews chapter 1 verse 5, Hebrews chapter 1 verse 6 ay isa sa mga malilinaw na text na si Jesus ay hindi tao lamang. Could you even imagine, just try to begin to imagine na ang Diyos Ama ay nag-utos sa lahat ng mga anghel na sumamba sa isang tao lamang? Hindi uubra. Siya ay Diyos anak na nagkatawang tao at inutusan ng Diyos ang lahat ng mga anghel. Do you look at the angels? Yes, they are higher forms of beings, but all the angels of God worships Christ. Ganun siya kataas, ganun siya kaluwalhati, ganun siya kaganda, ganun siya kadakila. Verse 7, and of the angels saith, who maketh his angels spirits, and his ministers a flame of fire. But unto the Son he saith. So mga anghel, ginawa niya mga lingkod, and they are servant spirits. Angels are mere servants of God. But unto the Son, listen, sa mga anghel, pinasamba ng Diyos ang mga anghel kay Kristo. At ang sabi sa mga anghel, they are but ministering spirits, servant spirits. But unto the Son, He, the Father, saith, thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is a scepter of thy kingdom. Nakikita niyo kung gaano katindi, gaano kadakila, gaano kataas ang ating Panginoong Kristo. By the way, again, napakaganda ng Hebrews chapter 1 para sa mga iglesia ni Kristo. Sasabihin nila, well, tinawag ni Jesus ang Ama na Diyos, therefore, ang Ama lang ang Diyos. Well, narito ang Ama, tinawag ang anak na Diyos. Unto the Son, the Father said, thy throne, O God. Ibig sabihin ba ang Ama ay hindi Diyos? Mga kapatid, narito ang napakalinaw, napakataas ni Kristo. That is the point. He's the greatest revelation. He is greater than any and all of the angels. Now, wala tayong time para tignan ng iba pang mga bagay, so magja-jump tayo. I hope you get the point. Sa mga susunod na chapters, Christ is greater than the order of Aaron. He is greater than the Levites, the priests. He is greater than the temple. He is greater than the sacrifices. Siya ay under the order of Melchizedek and not the order of Aaron. And all of that ay nagpo-point out na He is greater. Pagdating sa sa chapter 10, Hebrews chapter 10, Christ is better than the priests and the sacrifices. Sa lumang tipan, nahandun ng mga saserdote sa templo at araw-araw, kung naalala niyo yung mga ilang pag-aaral natin, merong partikular na tupa na papatayin sa umaga at merong partikular na tupa na iaalay sa gabi. Araw-araw. At higit at iba pa yung mga higit at walang mic. Higit at iba pa yung pang mga iba't ibang mga pag-aalay na inutos ng Panginoon sa kanila. Pero ang sabi ng writer ng Hebrews chapter 10 verse 11. Hebrews chapter 10 verse 11, and every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins. Yun daw mga saserdote, yung mga priest sa lumang tipan, they stand daily. Tumatanggap sila ng sacrifices mula sa mga tao. They ministering the same sacrifices, oftentimes, paulit-ulit, but these sacrifices cannot take away sins. Yung pag-aalay ng mga priests at yung mga sacrifices cannot take away sins. But compared to Christ, verse 12, but this man, the Lord Jesus Christ, Diyos na nagkatawang tao, after He had offered one sacrifice for sins forever,
sat down at the right hand of God. Nakita niyo yung contrast? Yung mga priests, they standeth daily. Every day, nakatayo sila sa harapan ng templo upang tumanggap ng mga alay. Si Kristo, minsan lang. Minsang nag-alay, isang alay lang. At kapag alay niya nun, kapag hain niya nun sa Panginoon, naupo na siya. Anong simbolo nung naupo na siya? Tapos na. Tapos na. In contrast do sa mga Old Testament priests, sa mga Levites priests, they stand daily, they accept the offering daily. Pero pagdating sa ating Panginoong Kristo, He had offered one sacrifices for sins, forever sat down on the right hand of God in an exalted place. Verse 13, from henceforth expecting that his enemies be made his footstool. Verse 14, for by one offering he had perfected forever them that are sanctified. Isang alay lang ni Jesus. Oh, how much greater Christ is. Yan o kadakila si Jesus kaysa doon sa mga saserdote doon sa templo, kaysa sa mga inaalay nilang mga hayop. Again, the point is this, kung ikaw ay Hudyo, na nagpapakilalang mananampalataya ni Kristo, bakit ka babalik doon? Hindi niya kayang hanggang ngayon ginagawa pa rin. Nung time na ito, hanggang ngayon, sa time ng writing ng Hebrews, before the destruction of the temple noong AD 70, hanggang nag-aalay pa rin sila, hanggang ngayon, hindi pa rin sila natatapos si Jesus. Minsan lang. Ito'y patunay na mas dakila kay Jesus. Mas dakila si Jesus. So why would you forsake Christ? Why would you turn away? Why would you go back? Bakit ka babalik doon sa lumang tipan na shadow but mere mga anino ni Kristo? So narito ang challenge pagdating sa verse 19 ng Hebrews chapter 10. Okay? Meron tayong dakilang saserdote na siyang nag-alay minsan lamang. Ang sabi sa verse 19, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. The only access we have to the presence of God, mga kapatid, ang only access na meron tayo sa Diyos, it is only through the blood of Jesus Christ. Verse 20, by a new and living way which He had consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh. Paano na-consecrate, paano nalikha itong daan na ito, itong channel na meron tayo, itong access na meron tayo sa Ama? It is through His flesh. It is through His death on the cross. It is by the gospel. Verse 21, and having an high priest over the house of God. He is now our great high priest. Here are three, let us. Verse 22, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Tayo ay lumapit sa Panginoon. Verse 23, let us hold fast the profession of our faith. Huwag kang bibitiw. Tuloy ka lang. In other words, it is a saying is this, persevere. Kapatid, huwag kang tatalikod. Kapatid, huwag kang titigil. Kapatid, huwag kang babalik doon sa mga bagay na hindi kayang mag-alis ng kasalanan. Hold fast. Ano man ang persecution, ano man ang problema, ano man ang sitwasyon, hold fast the profession of our faith without wavering. Now, mahirap yun. Kaya napakaganda at makikita natin yung matinding wisdom at talino ng Panginoon. Pagdating sa verse 24, let us consider one another. It shows our need of the community of believers.
Para makita niyo ho, pagkasabi ng writer ng Hebrews, hold fast, huwag kang bibitiw. Ang sabi ng writer ng Hebrews, okay, kailangan natin ng isa't isa. O huwag mong isipin, basta ikaw lang at si Kristo. Kailangan natin ang komunidad ng mga mananampalataya para magpaalalahanan, para magbantayan, para magpanalanginan, para magtulungan sa isa't isa. Let us hold fast the confession of our faith. Verse 24, let us consider one another. At anong gagawin natin? To provoke unto love and to good works. We must provoke, hamunin natin. At yun yung ginagawa natin every Sunday. We challenge each other to love and to good works. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Magtapat tayo sa Panginoon. Muli kaya nga ho ang ating mga gawain na hindi information dump lamang, hindi pagtuturo lamang ng doktrina, kundi tayo tumatawag na magkaroon ng epekto sa ating mga buhay, ang mga katotohanan ng Panginoon. Now, pagdating sa verse 25, a favorite verse ng marami. Simulan sa verse 24. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. Verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together. Mga kapatid, hindi nagliligtas ang pagtitipon. Pero listen. Sang-ayon sa author ng Hebrews, ang pagtitipon at ang pagsama at hindi pagbababaya sa pagtitipon ay maganda at matinding indikasyon na ikaw ay isang tunay na mananampalataya. Ulitin ko ho, hindi nagliligtas ang pagdalo sa pagtitipon. Pero ang hindi pagpapabaya sa pagtitipon ay isang maganda at malusog na indikasyon na ikaw ay isang tunay na mananampalataya. Sapagkat pag binasa natin ito at itutuloy natin sa babala, magbibigay babala ang author ng Hebrews. So basahin natin ang verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, okay? As the manner of some is, naging ugali na nila. Pabaya sa gawain, baliwala sa kanila ang pagtitipon. As the manner of some is, pero dapat ito ang gawin ng mga Kristiyano, exhorting one another. Kailangan nating paalalahanan ng isa't isa, sabihan ng isa't isa, encourage ang isa't isa. And so much the more you see the day approaching. Lalo na alam natin palapit ng palapit ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. And right after na sinabi ng author ng Hebrews, not forsaking the assembling of ourselves together, pagdating sa verse 26, ang isinunod niya is this great warning, a great passage about warning. Verse 26. For if we sin willfully. In contrast doon sa exhorting one another, not forsaking the assembling of ourselves together, considering one another, holding fast the profession of our faith, drawing near with a true heart with full assurance, ang kabaligtaran nito, for if we sin willfully, and that is the sin of apostasy. Kapag tumalikod ka kay Kristo, muli hindi ibig sabihin na wala ang kaligtasan mo, ibig sabihin na hindi ka tunay na naging ligtas. Dahil ang sabi ni Jesus, walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, natanggap mo yung knowledge, nakilala mo si Kristo talaga. Nalaman mo ang katotohanan, pero tinalikuran mo ang ebanghelyo, there remaineth no more sacrifice for sins. Araw bang ganito? Sabi na ng writer ng Hebrews, yung mga animal sacrifices, nakakapag-aalis ba ng kasalanan? Hindi. So pag bumalik ka doon, may solusyon pa ba sa kasalanan? Wala na. Dahil tinalikuran mo ang tanging kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. For if we sin willfully, and that after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Kung wala na wala nang solusyon sa kasalanan, ano naghihintay sa iyo pag tinalikuran mo si Kristo? Pag hindi ka nag-persevere, that's the point.
Pag hindi ka nagpatuloy sa pananampalataya sa Ebanghelyo, ang naghihintay sa iyo ito, verse 27, but a certain, listen to this, certain, hindi ito baka sakali, baka matsambahan, no, certain, a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. Ang sigurado ay hatol, ang sigurado ay naglalagablab na galit at puot ng Diyos na lalamon sa lahat ng kaaway. O hindi ka makakaligtas. Verse 28, nagbigay ng argument ang writer ng Hebrews, he that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. So sa mga batas ni Moses sa lumang tipan, may mga utos ang Diyos na ang punishment ay death penalty. For example, idolatry. Kapag sa lumang tipan, ikaw ay Hudyo at sumamba ka sa ibang Diyos-Diyosan, ikaw ay made-death penalty. At kapag may nag-akusa sa iyo na ikaw ay sumamba sa isang Diyos-Diyosan at merong nagpatotoo, ang sabi ng salita ng Diyos, yung taong yon, under 2 or 3 witnesses, patay. Okay? Ang sabi ng writer ng Hebrews verse 29, of how much sorer punishment supposed ye shall he be thought worthy who hath trodden underfoot the Son of God. Tingin nyo, kung yung nagbaliwala sa kautusan ng Diyos na binigay sa pamagitan ni Moses, napatawan ng death penalty, tingin nyo, mas gaanong katinding parusa nararapat sa kanya sa mga yuyurak kay Kristo, sa mga magwawalang bahala sa anak ng Diyos. Please look at the image na tininta ng writer ng Hebrews, who hath trodden underfoot. Inapakan mo lang. Tinuring mong parang basura. Tinuring mong walang kwenta. Hindi yun baliwala sa Diyos. And had counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, and had done despite unto the Spirit of grace. You offend the Father, you offend the Son, and you offend the Holy Spirit. Verse 30. For we know him. Do you know him? That said, vengeance belongeth unto me. I will recompense, saith the Lord. And again, the Lord shall judge His people. Ikaw na tatalikod kay Kristo. Ikaw na bibitaw sa Ebanghelyo. Ikaw na wagwawalang hiya kay Jesus. Tandaan mo, tiyak ang ganti, tiyak ang puot ng Diyos. Hindi papaliha. Nakakatakot. Verse 31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Mga kapatid, pagpalagay mo ikaw isang kriminal, ang kaso mo ay murder, at ikaw ay hahatulan. Problema ba yon? Yes! Ayusin natin, ang pinatay mo ay yung mismong anak ng hukom. Oh, matakot ka. Anong gagawin ng hukom sa'yo? O kung naririto ka, listen, naririnig mo ang Ebanghelyo, pero pipiliin mo na baliwalain, pipiliin mo na talikuran, pipiliin mo na walang bahalain ang Ebanghelyo ni Kristo. Nakakatakot ang iyong kahinatnan. Ano ang encouragement ng writer ng Hebrews? Verse 35. He calls us to persevere.
Ang sabi sa verse 35, cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. Huwag mong i-cast away, huwag mong itapon, huwag mong iwalang bahala. Verse 36, for ye have need of patience, that after ye have done the will of God might receive the promise. Kailangan ng patience, kailangan ng pagtitiis, kailangan ng pagpe-persevere. Verse 37, for yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. Maghintay ka lang, darating siya. Darating siya. Verse 38, now the just shall live by faith. At yung faith na ito, na sinasabi ng writer ng Hebrews, ay faith that perseveres. Ang faith na nagpapatuloy, ang faith na hindi bumibitaw. Pero ang sabi ng Panginoon, but if a man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Wala akong kagalakan sa kanya. Kung merong tao magpo-profess na faith, kung merong tao magpo-profess bilang mananampalataya, but he draw back, if he apostates, if he turn back from Christ, walang kaluguran. Kundi ang naghihintay ang puot ng Diyos. Verse 39. In contrast to those that draw back. Ako niyo ho? In contrast doon sa mga tumatalikod, in contrast doon sa mga hindi kinalulugdan ng Panginoon, verse 39, but we, true believers, but we are not of them who draw back unto perdition. Hindi tayong mga totoong Kristiyano, tayong mga totoong mananampalataya, hindi tayo kagaya nila na nag-a-apostate, hindi tayo kagaya nila na tumatalikod kay Kristo. Ang mga totoong Kristiyano ay nagpapatuloy sa pananampalataya. We are not of them that draw back, kundi kanino tayo, but of them that believe unto the saving of the soul. Kanina sa Sunday School, nabigyan natin ng highlight. Ang totoong pananampalataya ay pananampalatayang gumagawa. Narito pang isa, ang totoong pananampalataya ay pananampalatayang nagpapatuloy. Hindi ka nililigtas ng pagpapatuloy mo. Kung totoo kang ligtas, magpapatuloy ka. Unto the saving of the soul. Pagkatapos, sinabi yan sa verse number 39. How do we persevere? The answer is by faith. For the just shall live by faith. Muli, hindi ito palakihan ng muscle. Hindi ito paramihan ng alam sa teolohiya. Yes, may tulong yun. Pero ito ay sa pamamagitan. How do we persevere? We persevere by faith. At dito papasok yung halaga at ganda ng chapter 11. Pero bago yun, verse 40 muna. God having provided some better thing for us, that they without us should not be made, nasa chapter 10 nga pala, hanggang verse 39. Advance yung isip, di ba, Paul? So muli, the just shall live by faith. Pagdating sa chapter 11, nag-provide ng listahan at halimbawa ng mga nabuhay at nagbigay lugod. Listen, to those who draw back, I will have no pleasure in them. Pero sa mga may pananampalataya at nagpapatuloy sa pananampalataya, nagbibigay lugod sa Panginoon. The pressure is on us to persevere even the more. Nahandoon yung blessing at kasama nung blessing na meron sa atin sa mga mananampalataya sa panahon na ito ay nahandoon ang tindi ng pangangailangan na tayo magpatuloy sa pananampalataya. Bakit? Itong mga in-enumerate na mananampalataya sa chapter 11, ang sabi sa verse 13, chapter 11 verse 13 ng Hebrews, this all, sino yung all? Yung mga nananampalataya. Nandun si Abel, si Enoch, si Noah, si Abraham, si Sarah. This all died in faith.
O mga kapatid, I hope sa lapida natin, kayang ilagay, this man died in faith. This all died in faith, pero sabi, not having received the promises, but having seen them afar off. Now, hindi ibig sabihin yan, ay, ang Diyos hindi naging faithful, hindi natanggap yung pangako. Pero may pangako ang Diyos, pero ito daw mga mananampalataya na they see the promise afar off. Nakikita nila yung pangako, nakatingin sila sa pangako na malayo. May pinangako ang Diyos, pero malayo pa, hindi pa dumarating. But they died in faith of that promise. Verse number 39. Inulit ito. Pagkatapos i-enumerate ang iba pang mga mananampalataya, kagaya ni David, ni Samson, ni Rahab, ni Moses, ni Joseph, at iba pa, ang sabi sa verse number 39, and this all, having obtained a good report, how? Through faith. Yung iba, they died in faith. Yung iba, they have obtained a good report through faith, receive not the promise. So yung mga in-enumerate sa Hebrews chapter 11, they died in faith, they obtained a good report through faith, but they did not receive the promise. Yung pinangako ng Diyos, wala pa, parating pa lang, pero namatay silang umaasa. Verse 40. God, having provided some better, what? Some better thing. Para kanino? For us. God, having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Again, hindi tayo per se, kailangan nila tayo, kung hindi yung dumating na ating sinasampalatayanan. Narito ang isang dakilang katotohanan na pwede natin bigyan ng napakaraming pagkapanahon para pag-aralan at pagbulayan na ang Diyos, God has given us something better than the Old Testament saints. Nakukuha niyo ba mga kapatid? Lahat ng nasa Hebrews chapter 11, men and women of faith, they died in faith, they persevered in faith, but they did not receive the promise. Pero sa atin, na mga mananampalataya ngayong bagong tipan, God has given us something better. Ibabad pa ng kaunti. Huwag niyo isip. Minsan iniisip natin na siguro mas masarap mabuhay nung panahon nila Joshua, no? Nung panahon nila Moses, makita mo may hati yung Red Sea, makita mo yung pillar of fire sa gabi, pillar of cloud sa araw, makita mo paggising mo sa umaga, nandun na lang yung mana, libre na yung pagkain. Napakasarap siguro, napakaganda siguro, makita mo yung mga himala ng lumang tipan. Napakaganda siguro na nahandong ka sa templo, binabasa mo yung Book of Psalms. Woohoo! Napakasarap sa templo. Inaawit mo yung Psalms. Yes, those are but great blessings. But we have something better. Lahat ng iyon ay anino. Lahat ng iyon ay simbolo. We received the very person. We have something infinitely better, infinitely higher. The very expressed image of God. God with us. At dito papasok yung chapter 12 verse 1. Sa chapter 12 verse 1, ang sabi ng author ng Hebrews, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Napakaraming nagpapatotoo. Ang lahat ng karakter sa lumang tipan, they died in faith, they persevered in faith. Sila ay mga ebidensya na tunay, huwag kang susuko at dapat kang magpatuloy sa pananampalataya. Pero dito tayo matatapos.
At ito yung isang bagay na ninanamnam ko ng ilang pagkakataon itong mga nakarang araw nung pinaghahandaan ko yung mensahe natin. Woo! At hindi ko pa nakita ang verse 2 for this lens. At madalas, as I've said, madalas puro panlabas na activities ng church ang binapatungkulan sa verse 12. Muli, ito ay posible lamang sa atin. Hindi ito nangyari kay Moses. Hindi ito nangyari kay Abraham. Hindi ito nanggawa ni David. Ito'y pwede lang sa atin. As we run, as we persevere in our faith, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ito lamang, ito yung dakilang paraan upang tayo ay makapagpatuloy. Sila ay nakatingin sa pangako na hindi nila nakamit. Pero nagpatuloy sila sa pananampalataya. Mga kapatid, lalo at lalo na tayo ay nakatingin sa pangakong dumating na. Sila ay nakatingin sa tagapagligtas na parating, sa kaligtasang mangyayari. Tayo ay nakatingin sa tagapagligtas na dumating at sa kaligtasang tapos na. So huwag kang bibitiw. Huwag kang tatalikod. Tuloy ka sa takbo. At kagaya ng bibigyan nating diin next Sunday, labanan mo ang kasalanan. Yun yung kaseryosohan. Yun yung tindi. Bakit? Kung hindi ka magpe-persevere, naghihintay sa iyo ang puot ng Diyos. So yes, run for your life. Persevere in the faith. Dahil yun ang tunay na mananampalataya. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, please, Lord, please, buksan mo ang aming mga mata. Bigyan mo kami ng mga mata na nakakakita. Nawa si Jesus ay hindi lamang palamuti, Panginoon, sa aming mga bibig, kundi isang tunay na aming tinitignan. Sa Kanya namin uhugutin ang kalakasan, sa Kanya namin uhugutin ang kapangyarihan, sa Kanya namin uhugutin ang pananampalataya upang kami ay magpatuloy. O Lord, sa aming sarili hindi namin kaya. Salamat, O Diyos, na ibinigay mo ang komunidad ng mga mananampalataya that we may encourage one another, that we may exhort one another. But Lord, sa mga pagkakataon na hando ng matinding hamon, ang tukso ng sanlibutan, ang tukso ng laman, tulungan mo kami na tumingin kay Kristo. Lord, napakaraming hamon, napakaraming kalungkutan, at maaaring meron kami mga kapatiran na one of these days dadaan sa mga matinding heartbreaks, matinding mga persecution dahil sa pananampalataya. Nawa, Panginoon, kami tumingin sa kaaming Panginoong Jesus na hindi rin tumigil, na nagpatuloy upang kami ay maligtas. Salamat, O Diyos. Nawa, mga talatang ito ay patuloy na magsilbing tungtungan, kalakasan, at kagamitan mo upang patuloy kaming banalin. Lord, kung merong naririto, O Diyos, na wala pa kay Kristo Jesus, that they have the form of godliness, maaring panlabas, nag-church sila every Sunday, sumasama sa mga gulang nila every Sunday, pero sila mismo ay hindi pa tunay na mananampalataya ni Kristo. O Diyos, nawa, ipaalala mo kung gaano katinding galit at parusa ang naghihintay sa kanila kung hindi sila magsisisi at sasampalataya. At Panginoon, ikaw rin ang magbukas ng kanilang mga puso. At ikaw rin ang maglapit sa kanila kay Kristo. Magbigay ng pagsisisi at pananampalataya sa ikaliligtas ng kanilang mga kaluluwa. Panginoon, maawa ka po. Tulungan mo kami at nawa sa biyaya mo sa pagbabalik ng aming Panginoong Jesus ay masumpungan mo kami nagpapatuloy sa pananampalataya sa Kanya. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo pagmusta yung lahat. Natin pong awitin ang ating pangwakas na awit.
Tayo po'y mawit. Awitin po natin Living for Jesus. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy not only this give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, true earthly till while my dearest treasure, the light of His smile, seeking the lost ones He died to redeem, bringing the weary to find rest in Thee. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thine not only this give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating kasama online. And I would like to admonish you mga kapatid, please meditate on these verses. God in Christ has given us something better than the saints in the Old Testament. At nawa, ito'y patuloy na magbigay sa atin ng lakas para magpatuloy sa pananampalataya. Baunin natin ito sa pagharap sa buong linggong ito at patuloy tayong ingatan at gamitin ng ating Panginoon. At sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang biyaya ng ating Ama, ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin sa man tayo nilagay at tinawag ng Panginoon. God bless po, magandang tanghali. We're now dismissed. Reminder ho, 2:00 ang atin hong second service, and then right after ang atin hong prayer meeting. God bless po.